In Jesus' name, at hayaan mo ang buhay na ito ay maging kagamit-gamit sa iyo. Panginoon, patuloy mo lamang itago ang iyong abang alipin, Panginoon, at kami naniniwala, kami pagpapalain mo, kami tuturuan mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen at amen. Yan. Sa oras pong ito ay ang atin pong topic ay pinabagatan kong from mockery to mercy. Mula sa pangungutya tungo sa awa. Tama po ba yon? Tama po bang ang Tagalog nun? Yan, mula sa pangungutya tungo sa awa o from mockery to mercy. Yan. gusto ko pong mag-intro dito. Sa iba raw pong Christian church, mga kapatid, ay may ginagawa silang selebrasyon bilang sa Christ King Sunday. Parang pagpapakita ito upang itanghal si Jesus, isigaw si Jesus, patuloy nilang ideklara si Jesus bilang hari ng buong daigdig at Panginoon ng lahat ng nilikha. Ngayon ay napakahalagang masagot na walang pag-aalinlangan ang tanong na ito. Si Kristo na po ba ang hari ng ating buhay? Gusto ko lang pong magtanong. Yan. Si Kristo na nga po ba talaga ang hari at Panginoon at Diyos ng ating buhay? Yan. Kayo lang po ang makakasagot niyan, no? At sa umaga pong ito, mga kapatid, mga magulang, ay tatalakayin po natin ang isang paksa patungkol sa naganap doon sa dalawang tulisan na nabayubay sa krus kasama si Jesus. Naharap ang dalawang ito sa napakamatinding krisis ng kanilang buhay. No? Ang isa ay nagtagumpay at ang isa ay nabigo. Ang kanilang kwento ay masusulat at mababasa po natin dito mula sa Lucas chapter 23 verse 35 to 43. Kung kayo po ay may mga Biblia at kung naririto po sa screen ay sama-sama po natin itong basahin. Mula sa Lucas chapter 23 verse 35 to 43. Ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Tuloy po natin. Nilait din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Sa verse 37, kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Tuloy po natin. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Yan. Ngunit, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Yan. Last word and last verse, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So ano po ang makikita natin dito sa atin pong mga binasa? Sabi ko nga kanina, ang dalawang tulisan na nakatakda ng mamatay sa ibabaw ng bundok. May dalawa raw na tulisan na nakatakdang mamatay sa ibabaw ng bundok ay hinarap ang kanilang personal crisis. Ang tugon at kaparaan ng totally different responses and totally approaches.
Ang unang tulisan, mga kapatid, ay napagharian. Yan. Yan po. Dalawang tulisan, nakatakda ng mamatay, different, meron silang kakaibang tugon, and totally approaches. Yan. Ang unang tulisan ay napagharian ng walang pag-asa. Ito po yung una. Wala na siyang pag-asa, no? Kaya't kinutya niya, kaya iyon ang nagdala sa kanya upang kutyain, no? Kaya't kinutya niya, tinukso, at hinamak si Jesus. Dahil itong taong ito, desperado na, wala na siyang kapag-asa dahil nakikita niya na malapit na siyang mamatay. Talagang kapag ang tao, mga kapatid, naniniwala po ba tayo na kapag talagang ang tao'y pinangunahan ng kawalang pag-asa, nawawala na ang lahat ng mabuti sa kanya. Nagiging mabagsik, no? Nagiging mabagsik at walang pakundangan sa kapwa. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Nakikita natin dito, ganito ang pangungutya ng tulisang ito kay Jesus. Kasi nakapako siya, tapos nakikita niya, bilang na yung kanyang oras sa mundong ito, kaya nagkaroon siya ng kakaibang bagay at negatibong bagay, nakaramdam siya ng takot, nakaramdam siya ng walang kapag-asa. Tignan po natin sa verse 39. Sabi doon sa verse 39, tinuyarin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw si Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Inaakala ng tulisang ito na kung maiinis niya si Jesus, ay baka nga gumawa ito ng himala at sila ay makikinabang. Kinutya rin si Jesus ng mga pinuno, hindi lamang po yung taong nakabayubay doon sa krus na yon ang nangutya kay Jesus. Kung hindi, kinutya rin si Jesus ng mga pinuno ng bayan at mga kawal. Ngunit sa kanilang pangungutya, mga kapatid, ay hindi udyok ng kawalang pag-asa, kundi ang paghahangad na ipakitang sila ang nasa poder at kapangyarihan upang hamakin natin at pagsamantalahan ang ating kapwa. Ganito ang wika ng mga pinuno habang nag-uusap-usap sila at talagang ipinaparinig kay Jesus. Ayon po sa verse 35, ang sabi po roon, ang mga tao na may nakatayo roon, nanonood habang si Jesus ay kinukutya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Amen? Sabi po roon, mga kapatid, doon sa sabi doon, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos, kinukutya siya, mga kapatid, ng mga kawal. Isa ay lumapit at inalok pa siya ng maasim na alak. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang maasim na alak ay ginagamit sa pampamanhid. Amen? Noong unang panahon, kapag ikaw ay may sugat or anumang sugat sa iyong katawan, ang maasim na alak ay ginagamit na pampamanhid. Ibig sabihin, ito yung para nilang sa panahon natin ngayon, ito yung, yun nga, yung anong tawag doon, Pastora Jenny? Pastora Jenny kasi nurse po yan. Anesthesia po. Anesthesia, yun ang ginagawa nilang anesthesia. Ibig sabihin, nais patunayan ng kawal na ito na hindi kaya ni Jesus na magtiis ng sakit. Sakit, ito ang ginagawa na panunukso sa atin ng kaaway, mga kapatid, sa panahon na tayo ay dumaranas sa matinding hirap. Sinasabi niya sa atin na hindi natin kaya to. Di ba? Ito yung minsan ginagamit ng kalaban sa mga Kristiyano, itong sakit na ito na parang
tinutuya tayo, parang tinutokso tayo ng kalaban na wala yan, hindi mo na kaya yan. Parang may sakit ka, pero yung sakit ay talagang masakit talaga. Parang sinasabing wala na, dead end ka na, wala ka ng kapag-apag-asa. Sinabi niya sa atin na hindi natin kaya to. Kaya't makabubuting sumuko ka na lamang, wika ng kawal. Amen po ba? So sa verse 37, ito po ang sinasabi. Kasabay ng ganitong panunuya, ito na. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Ngunit malinaw kay Jesus na ang kanyang misyon, mga kapatid, ang iligtas niya ay hindi ang kanyang sarili, kung hindi ang sangkatauhan. Amen po ba, mga kapatid? May isinulat pa sa kanyang ulunan ang wikang Griego, Latin at Hebreo na ganito ayon sa verse 38. Mayroon ding nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Griego, ito ang hari ng mga Hudyo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Yun ang nakasulat, no? Yun ay sukdulang pangungutya. Biruin mo, yan ang hari ng mga Hudyo. Yun ang sukdulang pangungutya na ginawa nila kay Jesus. Sapagkat meron ba namang hari na pinaparusahan ng kamatayan? Sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na siyang pinakamalupit at pinakanakakahiyang parusang na imbento ng tao ayon sa sinasabi po sa Colossus chapter 1 verse 15 to 17, kung atin pong itong babasahin. Ang sabi po rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Tuloy po natin sa 16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Sabi roon, si Kristo ang larawan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siyang makapangyarihan sa lahat ng nilikha. Tama po ba? Yan. Yun ang sinabi doon sa verse 15, 16, at 17. Walang duda, mga kapatid. Absolute ang kapangyarihan ni Kristo. Yan ang sinasabi dito sa Colossians o sa Colossus chapter 1, 15, 17. Walang duda, absolute ang kapangyarihan ni Kristo. Siya ang hari ng mga hari. Kapantay siya ng Diyos sa kaluwalhatian. Ngunit pinili niyang magpakahamak upang sa katubusan ng sangkatauhan. Pinili niyang maging magpakahamak dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen po ba? Hindi lamang sa isang tao, 2 tao, 4 na tao, kung hindi sa buong katubusan ng sangkatauhan. Kinilala ng isa pang tulisan. Dito pupunta naman tayo dito sa pangalawang tulisan na ang kanyang pagiging makasalanan at ang pagiging hari ni Jesus mula sa gayong pagkilala ay nabuhay ang namatay niyang pag-asa. Ito yung difference nila. Itong isang tulisan ay nawala na ng pag-asa, kaya yun ang nag-udyok upang kutsain niya si Jesus. At hindi lang doon natapos, kung hindi, mayroon pang mga tao na nangutya dito kay Jesus. Pero itong isang tulisan na ito, mga kapatid, sa pagiging makasalanan niya at pagiging hari ni Jesus, mula sa gayong pagkilala ay nabuhay. Kasi nakita niya may pag-asa. Nakita niya na mayroon palang Jesus. Amen? Mayroon palang Jesus na kung saan makapangyarihan sa lahat. Kaya't wala siyang duda. Talagang nakaramdam siya ng pag-asa, mga kapatid. Mula sa gayong pagkilala ay nabuhay at namatay na niyang pag-asa. Sinabi po sa verse 40 to 42. Ang sabi po rito, ngunit
pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa, ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Ano po ang makikita natin dito sa pangalawang tulisan? Ang una, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, ay may takot pa siya sa Diyos. Amen? Hello? Ito yung unang makikita natin, di ba? Yung una, walang pag-asa, ito yung nag-udyok sa kanya, na talagang, anong tawag dito, na kutsain na si Jesus, na hindi na paniwalaan, na siya ay talagang Diyos. Amen? Sinabi sa kanya, ikaw ang hari ng mga Hudyo. Amen? So, ang sabi nga doon, sa kabila ng kanyang pagiging makasalanan, ay may takot pa siya sa Diyos. Sinabihan niya ang kapwa niya na tulisan ng ganito. Anong sinabi niya? Wala ka bang takot sa Diyos? Wala ka na bang takot sa Diyos? Hanggat may natitira ka pang takot sa Diyos, sa puso ng tao, maaari pa siyang mamulat sa katotohanan at sa kaunawaan na mag-aakay pa sa kanya tungo sa pagbabago. Amen po ba kayo dyan, mga kapatid? Hanggat may natitira pang takot sa puso natin, mga kapatid, hanggat may natitira pa, no, na maaari pa tayo kahit tayo punong-puno ng kasalanan, na pwede tayong mamulat sa isang katotohanan at kaunawaan na mag-aakay po sa atin tungo sa ating pagbabago. Mula po sa Kawikaan, chapter 9, verse 10, ito po ang sinasabi. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ay may pagkatakot pa kay Yahweh o sa Diyos, mga kapatid, sa kabila ng tayo ay makasalanan, sa kabila ng tayo ay nagkakasala, mga kapatid, pag ang bawat isa sa atin ay nakakaramdam pa ng takot sa Panginoon, ito po ang simula ng kaalaman at pagkilala sa Kanya may dulot na karunungan. Amen po ba kayo dyan, mga kapatid? Pangalawa, ano ang makikita natin dito sa pangalawang tulisan? Ang ikalawa ay aminado siya sa kanyang kasalanan, kung kaya't makatarungan lamang na siya'y parusahan. Ina-admit niya yun. Iyon ang isang maganda sa isang taong makasalanan. Na hindi na siya nagmamayabang, na hindi na siya nagtatakip ng kanyang kasalanan, no? Sa ating pong gobyerno ngayon, grabe, sobra, kitang-kita na, pero ayaw pang umamin. Amen? Aminado, pero tong pangalawang tulisan na to, aminado siya sa kanyang kasalanan, kung kaya't makatarungan lamang na siya'y parusahan. Wika niya sa unang bahagi ng verse 41. Ulitan natin at balikan po natin. Sabi niya dito, tama lamang. No? Sinabi niya, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, sino yon? Pinagtanggol niya si Jesus. Ito'y walang ginawang masama. Amen? Mahalagang tanggapin natin, mga kapatid, ang ating mga kasalanan at pagkukulang upang tayo'y kahabagan ng Diyos, tulad ng sinabi ni Pablo sa Romans 3:23, mga kapatid, ang ganda. Lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian o pamantayan ng Diyos. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, tinanggap natin ang kanyang habag. Kaya nga po biyaya eh. Kaya nga yung simbahan natin eh. All by God's grace. No? Sa biyaya lamang talaga. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid, sa kabila ng tayo ay makasalanan, na sa kabila na tayo ay naka-line up na doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, tinanggap natin ang kanyang habag sapagkat hindi niya pinapataw sa atin ang parusa
na dapat nating tanggapin higit sa lahat. Higit sa lahat mga kapatid, tinatanggap natin ang kanyang biyaya sapagkat ipinagkaloob niya sa atin ang mga pagpapalang hindi natin dapat tanggapin na tulad ng biyaya ng kaligtasan. Amen? Talagang di naman talaga tayo karapat-dapat eh. Wala ngang makitang kagandahan ng Diyos sa tao. Wala. Pero ganun na lang ang habag, ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, sa kabila ng paulit-ulit nating sinasaktan ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, sa kabila ng pagmamahal at pagpapatawad niya at katapatan niya, minsan ito pa ang ginaganti natin sa kanya. Amen po ba mga kapatid? Nakita niyo ba kung gaano ang pag-ibig at habag ng Diyos sa atin? Dapat tayo ang putungan ng koronang tinik. Dapat pala tayong ipinakon, dapat pala tayo ang sinaksak, tayo ang duran, no? Pero nanguna pa rin yung habag, yung biyaya ng Diyos sa atin. Ang pangatlo na makikita natin na kakaibahan itong pangalawang tulisan, kinilala na si Kristo ay malinis at walang kasalanan. Yun ang napakaganda. Kinilala niya talaga. Pinagtanggol niya nga si Kristo eh. No? Kinilala niya na si Kristo ay malinis at walang kasalanan. Ang wika niya sa ikalawang bahagi, doon sa verse 41, ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. Kung si Kristo ay nagkasala, hindi siya pwedeng magligtas ng sangkatauhan. Tama po ba kayo mga kapatid? Kung si Kristo ay katulad nating makasalanan, papaano niya tayong ililigtas? Pero makikita natin dito mga kapatid, na pinapatunayan lang dito na totoo yung sinabi nitong pangalawang tulisan doon sa mga nanlalait, tungkol doon sa mga taong wala ng takot sa Diyos. Ngunit ang tao ito'y walang ginawang masama. Sabi nga, kung si Kristo ay nagkasala, hindi siya pwedeng magligtas ng sangkatauhan. Ngunit si Kristo, mga kapatid, ay ito'y mapapatunayan natin at pwede nating ipagsigawan. Ang Kristo natin, ang Diyos natin ay perpekto. Amen? Perpekto. Katulad ng Diyos Ama na perpekto. Ganito ang patutuo ni Juan sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Amen? Mga kapatid, totoo po ba yon? Kaya mayroon tayong assurance na ang ating tagapagligtas na si Jesus, mga kapatid, amen, ay kaya tayong iligtas. Amen? Tama po ba? Kaya kailangan lamang na kilalanin natin si Kristo na siya'y talagang malinis at walang kasalanan. Kaya talagang makakaasa tayo, may pag-asa tayo na tayong lahat ay maligtas sapagkat ang Diyos natin ay perpekto. Amen? At ang pang-apat, mga kapatid, pang-apat na kaibahan ng ikalawang tulisan na ito kaysa doon sa unang tulisan. Ito ang pinakalundo ng lahat, mga kapatid. Kinilala niya si Kristo bilang ano? Bilang hari. Hello? Hindi katulad yung panunudyok ng iba na nakita nila sa ulunan, binasa pa nila, o tama, ikaw ang hari ng mga Hudyo. No? Ikaw ang hari ng mga Hudyo. Pero sa totoo, dito sa pangalawang tulisan na ito, mga kapatid, ay ano sinabi doon? Ito ang pinakalundo ng lahat. Kinilala niya si Kristo bilang hari. Ano po sinabi niya sa verse 42? Kung ating makikita, Jesus, ito yung pinakalundo. Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na.
Ano po makikita natin dito, mga kapatid? Ito'y isang deklarasyon na ganap na pananampalataya. Hindi niya nakita ang isang taong gagapiin ng kamatayan. Ang nakita niya ay isang hari na babawiin ang kanyang kaharian. Yun po ang nakita nitong pangalawang tulisan na ito. Na itong hari niya na ito, hindi niya nakita na pag namatay siya, ay mamamatay din to. Wala nang pag-asa talaga. Yun nga yung nakita nung unang tulisan. Pero makikita natin dito, ito'y isang deklarasyon na ganap ang kanyang pananampalataya. Na hindi niya nakita na itong Jesus na ito, ang isang taong gagapi ng kamatayan. Amen? Nakita niyang isang hari na si Jesus ay babawiin niya ang kanyang kaharian. Nakita niya si Kristo hindi bilang alipin, kundi bilang matagumpay na hari. So kung makikita natin si Jesus, mga kapatid, kung atin lamang pong idideklara, mga kapatid, na at kikilalanin na si Kristo ang hari ng ating mga buhay, ay mararanasan din natin ang naranasan noong ikalawang tulisan. Kinamumuhian natin ang unang tulisan, ngunit ngunit hinahangaan natin ang ikalawang tulisan. Amen po ba? Gagalit tayo sa unang tulisan dahil hinahamak ang Panginoon. Pero itong pangalawang tulisan ay hinahangaan natin. Amen? Gayon pa man, kapag tayo'y nahaharap sa mamibigat na krisis ng buhay, mabubuhay sa ating pagkatao yung ikalawang tulisang ito. Sumasampalataya tayo sa Diyos, pero ang nag-aalinlangan naman tayo. Nag-aalinlangan, pero sumasampalataya. Ang ating pananampalataya ay parang pendulum. Alam niyo ba yung pendulum? Yung isang orasan, nakakita kayo yung mga lumang orasan na noon? Yung gumaganon? Yun ang pendulum. Tama po ba yun? Pendulum, Pastora Julian? Isang orasan na umiindayog ng paulit-ulit, no? Magkabilang dulo. Yun yung pendulum. Ganun yung ating pananampalataya. Maharap ang dalawang tulisan sa isang krisis. No? Naharap yung dalawang tulisan sa isang krisis. Hindi lamang sa mahirap na kalalagayan, kundi dahil sa kinakailangan nilang gumawa ng mabigat na desisyon. Nagpasya ang isang tulisan na tanggihan si Jesus at siya'y mapahamak. Nagpasya ang ikalawang tulisan na tanggapin si Jesus at siya'y naligtas. Amen? Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Yung isang tulisan, nagpasya siya, natanggihan si Jesus, naalimurain si Jesus, nahamakin si Jesus. Subalit nagpasya yung ikalawang tulisan na tanggapin si Jesus at siya'y naligtas. Mga kapatid, tayo rin ay nasa krisis. Kung hindi pa tayo nagpapasya na tanggapin si Jesus bilang hari ng totoo at Diyos ng ating mga buhay, ito na po yung panahon. Alalahanin natin na dalawa lang ang ating pagpipilian, ang kapahamakan o ang kaligtasan. Ang krisis ay salitang Griego na nangangahulugan ng pagkawalay, no? Pagkakawalay o tanggilian o paghatol, paghukom at pagpapasya. May economical crisis o political crisis po tayo. Social crisis at iba-ibang crisis o environmental crisis, mga kapatid. Ngunit para sa akin, ang pinakamabigat na krisis ay ang personal crisis. Sapagkat ang tinutumbok nito ay ang kaibuturan ng ating pagkatao, katulad ng naranasan ng ikalawang tulisan na ating pinag-uusapan. Sa librong pinamagatang Born to Win, mga kapatid, sinabi doon ni Maury Dermy at Dorothy Bonivar na bawat tao'y isinisilang
bilang bago. Wala na siya sa dati. Bawat isa ay isinisilang ay may kakayahang magtagumpay sa buhay. Agree? Mayroong isinisilang ay may kakayanan magtagumpay sa buhay. Bawat tao'y may pamamaraan sa kanyang pagtingin, pandinig, panlasa, paghaplos, o pag-iisip. Nabubuhay yung 5 senses, mga kapatid. Bawat tao'y may naiibang kakayanan at hangganan. Agree po ba kayo dyan? Yung kakayanan ni Pastor Joel ay hindi kakayanan ni Pastor Nestor. Ang kakayanan ni Ma'am Margie ay hindi kakayanan ni Pastora Julian. Bawat isa'y maaaring maging kapaki-pakinabang, nag-iisip, mulat, at malikhain. Men, malikhaing nilalang. Isang taong mabunga at wagi. Walang taong isinilang upang mabigo. Hello? Niniwala po ba kayo dyan? Walang taong nag-aral, nagsumikap, nangarap upang mabigo lamang. Sabi nga, yung mga taong sumasama sa leksyon, humabol sila hindi para mabigo, no? Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos upang maging matagumpay. Sabihin nga po natin dyan sa ating comment section, walang taong isinilang upang mabigo. Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos upang maging matagumpay. And walang taong isinilang upang mabigo, sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos upang maging matagumpay. Kung paano natin tinatanaw ang buhay ngayon at siyang paraan ng paghahanda natin para sa kinabukasan. Pinanalangin ng nagsising tulisan na pinakadakilang panalangin ng kanyang buhay na tumiyak sa kanyang kaligtasang espiritual. Ayan ang sabi niya doon sa verse 42, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Doon ay malalim na panalangin ng pananampalataya nitong ikalawang tulisan. Ang tanong, ano ang aalalahanin ni Jesus tungkol sa kanya? Ang kanyang pagnanakaw? Ang buhay niyang punong-puno ng kasalanan? Ang mga taong sinaktan niya? Ang pinagsamantalahan niya? Kung ang mga ito ang aalalahanin ni Jesus, mga kapatid, wala na siyang kapag-pag-asa. Hindi po tayo naiiba kung ang Diyos ay nagtatago ng record ng mga nagawa nating kasalanan, baka natabunan na tayo nito. Napakamabuti ng Panginoon sapagkat ang inaalala niya, mga kapatid, ay yung tayo ay kanyang yakapin, yung kanyang pagmamahal at ang kanyang biyaya. Napakasarap at napakalawak, napakalalim, mga kapatid, ng kanyang pagmamahal at biyaya na ibinibigay niya sa atin. Tulad ng nagsising tulisan, ang paggawa lang natin ay dalangin. Kailangan lang pala, mga kapatid, ang kailangan lang nating gawin ay dalangin at alalahanin ang Diyos sa ating pananampalataya. Gaano man ito kaliit, ito ay pinanghahawakan ng nagsisising tulisan na alalahanin siya lamang ni Jesus, ang makasalanan na sa huling sandali bago dumating ang kamatayan ay sumampalataya. Iyon ang pinaka-importante. Ang tanging idinalangin na nagsising tulisan ay tunay na kahanga at kamangha-mangha. Siguradong ito ay hindi inaakala ng ikalawang tulisan. No? Hindi ito inaasahan. Naisip man lamang niya. Wika ni Jesus sa kanya. Sabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon, kapag ka ikaw ay nandoon na. Pero sinabi niya, wika ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa inyo ngayon o sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang hinihingi lamang niya ay alalahanin siya, mga kapatid, ngunit siya'y isinama sa paraiso. Ganito ang pamamaraan ng Diyos.
Ibinibigay niya ang higit pa sa ating hinihingi. Ang wika po ni Pablo sa Efeso 3:20. Ito po ang ating mababasa. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Pinapakita sa atin ni Jesus ang realidad ng Kanyang presensya. Ang madama lamang ang presensya ni Jesus ay isa ng paraiso. Pansinin ang pangakong paraiso ni Jesus, ngayon din, sabi niya doon, ngayon din, ora mismo, kaagad-agad, pagkatapos ng pagsisiti at pagtanggap, maaari nating maranasan ang paraiso sa gitna man ng matinding krisis ng ating mga buhay. Mga kapatid, nawa itong aral doon mula sa dalawang tulisan na ito, mas lalo tayong na-motivate, na-encourage dito sa ginawang pagtugon ng ikalawang tulisan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat, napakabuti mo sa buhay namin. Hayaan mo, Ama, na ang karakter nitong pangalawang tulisan ay patuloy naming maalala. Kapag kami ay dumadaan sa mga matitinding krisis ng aming personal na buhay, aming pananampalataya, huwag mong hayaan, Panginoon, hallelujah, na kutsain ka namin, Panginoon, at patuloy ka naming laitin. Bagkos, turungan mo kami, Lord God, na patuloy na makita ang iyong kagandahang loob. O banal naming Ama, salamat po sa dakilang pagpapakasakit ng iyong anak na si Jesus, na kung kami makasalanan ay magsisi, tanggapin ka katulad ng ikalawang tulisan, isasama mo kami sa paraiso ngayon din, ora mismo. Salamat po sa grasya mo, even kami po ay hindi karapat-dapat. Panginoon, hayaan mo ang aming panalangin ay patuloy nakaabot sa iyong kalawalatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Amen, amen, amen. Maraming po salamat sa lahat ng nag-stay